Kung isa po kayong crayfish keeper o kaya hobbyist or pwede rin urban home crayfish farmer at ang iyong mga aquariums o kaya trapalpan setup ay sa inyong tahanan mismo, mas malamang ay pinag-iigihan mo talaga ang pag-aalaga, ang pagpapakain at pag-monitor sa paglaki at ang kondisyon ng iyong mga alagang crayfish. Kasama rin pati ang pag-aasikaso ng kanilang habitat, water change at mga iba pang mga gawain para mapanatiling nasa kondisyon ang iyong mga aquarium o kaya mga trapalpan. At halos buong araw na at araw-araw talaga ang iyong pag-aasikaso. At sa stage na ito ay nagsilakihan na at mga juvenile na ang iyong mga alagang crayfish. At sigurado ako na meron kang nakikitang mga puting bilog na huggies disc na parang maliliit na mushroom. Parati mo itong nakikita sa sahig ng iyong grow out aquarium tank o kaya grow out trapalpan. Kung nagtataka ka sa una at naging interesado ka, kaya mas malamang inipon mo rin ang mga puting bilog-bilog na ito. Hindi naman ito isolated, parati mo na lang nakikita ito at halos araw-araw na lang sa iyong grow out tank o kaya sa iyong grow out trapalpan. Nagsimula ka lang na makakita ng mga puting bilog na ito nang magsilakihan na ang iyong mga craylings at nang umabot na sila sa laking mga 1 inch at nasa edad na 4 hanggang 5 linggo na. At habang lumalaki ang mga juvenile crayfish ay lalo rin dumadami ang mga puting bilog na ito. At parating dumadami ang mga puting bilog na ito na parati mong nakikita sa sahig ng iyong grow out tank o kaya grow out pan. Ang tawag sa mga ito ay crayfish gastroliths. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang mga gastroliths? Bakit at kung kailan nagkakaroon ng gastroliths ang mga crayfish? At ang kaakibat na tanong ay, bakit ang mga crayfish ay nagmo-molt? Ano itong tinatawag na exoskeleton? Bakit masyadong naging grabe na ang cannibalism nang lumaki na ang mga craylings at umabot na sila sa edad na juvenile at nasalaki na sila ng mga 1 inch? Ano-ano dapat ang gagawin para maiwasan ang cannibalism lalo na sa pagsapit ng juvenile na edad at laki ng mga crayfish? Sa The Urban Crayfish Farmer video number 19, i-discuss natin kung bakit nga ba nagmo-molt at nagpapalit ng balat ang mga crayfish. Sa video rin ito, i-discuss din natin kung ano itong tinatawag na gastroliths ng mga crayfish. Plus, sa video ito, sasagutin din natin ang mga ibang katanungan tungkol sa crayfish cannibalism at kung ano-anong mga dapat gawin para mabawasan ang crayfish cannibalism kung hindi talaga maiwasan sa mga urban home setup. Ito yung mga ating mga pilit na ginagawa para mabawasan kung hindi naman talaga maiwasan ang cannibalism pag nagmumolt ang mga crayfish. Ang cannibalism kasi sa mga lumalaking mga craylings o sa mga juveniles na ay doon madalas nangyayari pag nasa grow out pan na sila sa ating mga urban home setup. Pero bago tayo magpatuloy, hayaan ninyo muna ako magpahayag ng aking mga disclosure. Sa ngayon, pipilitin natin na maiksi lang. Lahat ng impormasyon at mga paraan tungkol sa pag-aalaga ng ARC crayfish na aking mga isineshare sa aking mga videos ay aking mga personal na karanasan at mga bagay na aking napag-aralan sa iba't ibang mga sources. Ang mga paraan na mga ito ay umubra po sa akin. Siguro
Sigurado naman na mayroong mas magandang mga paraan ng mga mas eksperyensado ng mga crayfish growers at farmers. Ang aking nais lamang ay may bahagi rin ang aking mga napag-aralan, impormasyon at mga paraan sa pag-aalaga ng ARC crayfish sa mga nag-uumpisa ring mag-alaga ng ARC crayfish at sa ARC community. Okay, tuloy na tayo. Ano nga ba ang gastroliths? Ito ay Greek word na ang ibig sabihin ay stomach stone. Hindi ito yung kapareha ng bato sa tiyan ng mga manok, ibon at iba pang mga hayop na sadya talagang kumakain ng mga bato para sa pantunaw sa kanilang kinain. Ang mga stomach stones na ito ay talagang nanggagaling sa tiyan mismo ng mga crayfish at gawa ito sa calcium. Ang gastroliths nga ay gawa ng calcium na nanggaling or na-reabsorb sa lumang exoskeleton ng crayfish na magmumult na o kaya magpapalit na ng balat. Ngayon, ano ang exoskeleton? Ang mga crayfish ay meron exoskeleton. Matigas ito, matibay na cuticles, parang kuko. Para itong external shell. Pero sa mga crayfish ay matigas na balat talaga ito. Para itong armor na nagsusuporta sa mga laman loob at dito nakakabit ang mga muscles ng crayfish. Para itong skeleton pero nasa labas, kaya exo. Ang exo ay nanggaling din sa Greek word na ang ibig sabihin ay labas o kaya panlabas. Pero para madali, para sa atin, tinatawag din natin na shell ng crayfish ang exoskeleton. Pero sa totoo, ito ay matigas na balat talaga ng mga crayfish. Pero itanong muna natin kung bakit nagmumult at nagpapalit ng balat ang mga crayfish. Siguro yung iba sa inyo ay alam na kung bakit nagmumult ang mga crayfish. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, nagmumult ang mga crayfish dahil ang kanilang matigas na exoskeleton ay hindi sumasabay sa paglaki ng katawan ng mga crayfish. Kinakailangan palitan ng lumang exoskeleton ng mas malaking bagong exoskeleton. Ang mga crayfish na magmumult ay kinukuha nila ang mga calcium sa lumang exoskeleton nila at iniipon ito sa isang bahagi ng kanilang tiyan na ang tawag ay gastroliths. Ang tiyan talaga ng mga crayfish ay nasa kanilang ulo, malapit sa bunganga. Kaya may nakikita tayong maputing spot sa translucent pa na ulo ng mga bata or juvenile crayfish pag malapit na silang magmoult o kamumult pa lang. Pagkamoult ng mga crayfish, ang gastroliths ay ibabalik ang mga naipong calcium sa bagong exoskeleton para tumigas ito. Dahil ang mga crayfish ay sa freshwater nakatira na ang tubig ay konti lang ang calcium, nahihirapan talaga silang makakuha ng calcium na gagamitin sa pagpatibay ng kanilang exoskeleton. Kaya naman hindi nila basta-basta itinatapon ang lumang exoskeleton. Sa halip na ito ay itapon, kinukuha muna ang mga calcium sa lumang exoskeleton at iniimbak nga muna sa loob ng kanilang tiyan para maging gastroliths. Ang exoskeleton ay para ring skeleton natin. Kailangan din ng calcium para tumibay. Ang mga freshwater crayfish kailangan ng calcium para sa matibay na armor. Ang calcium talaga ang nagbibigay ng tibay sa exoskeleton para masuportahan ang katawan ng crayfish at para magkaroon ng lakas ng kanilang mga sipit para proteksyon sa mga predators. Ang crayfish katulad din ng mga iba pang crustaceans, para sila lumaki ay kinakailangan nga nilang mayat-mayang magpalit ng lumang exoskeleton ng mas malaking bagong exoskeleton. Mahirap magsimula from scratch ang bagong exoskeleton. Mangangailangan talaga ng napakaraming calcium. Ang crayfish para lumaki kailangan magpalit ng balat or exoskeleton. Sa paglaki ng crayfish, ito ay humahaba rin. Ang mga maliliit na craylings at mga juveniles pati ay mas madalas magmoult kaysa malalaking mga crayfish. Sa haba ng oras naman, kung gaano katagal magmoult ay depende sa laki ng mga crayfish. Pag mas maliit ang mga crayfish, syempre mas mabilis itong magmoult. Gaano katagal naman magmoult ang mga crayfish? Kadalasan ay tumatagal
ng isang araw sa mga craylings o kaya sa mga juveniles. At siguro mga 3 hanggang 5 araw naman pag malalaki ng mga crayfish. Sa panahon ng pagmumolt ng mga crayfish, doon sila nagiging mas mahina. Hindi lang sa physical na damage, madali rin silang tablan ng mga sakit at mga parasite. Masyadong napakalambot nila at napakahina para protektahan ng kanilang sarili. Napakadali rin silang mabiktima ng mga atake ng mga predators, pati na rin ang mga kapwa nilang crayfish. Ang mga crayfish ay cannibalistic din naman. Pagkamolt, ang mga crayfish ay kinakailangan nilang magtago muna para makabawi ng lakas at para tumigas ang bago nilang exoskeleton. Kaya pag maraming crayfish ang nakalagay sa isang tank, kailangan din maraming hides. Kaya kinakailangan talaga ng mga PVC hides o kahit anong bagay na pwedeng maging hides para sa mga crayfish sa mga aquarium o kaya sa trapalpan setup. Kinakailangan talaga na ang mga nag-aalaga ng crayfish ay meron talagang tama at sapat na kaalaman kung ano ang nangyayari sa pagmumolt ng mga crayfish. Ang molting cycle ng mga crayfish ay komplikado naman talaga. Sa bidyong ito ay sinimplihan lang natin ang pagtalakay. Pero kung gusto mo talaga ang detalyado at gusto mong matuto kung ano talaga ang molting process ng mga crayfish, ay marami din naman available na mga literatures tungkol sa crayfish molting processes sa online. Hindi na kailangan alisin ang mga lumang exoskeleton sa mga pans. Dapat ay kinakain ng kamumolt lang na crayfish para ma-recycle ang mga minerals at mga salts sa lumang exoskeleton. Para ito makatulong sa calcification ng bagong exoskeleton. Pero ang nangyayari, ibang crayfish ang kumakain ang pinaglumahan exoskeleton. Ang mga kakamolt lang kasi na crayfish ay napakahina para kumain at inaabot pa ng mga ilang araw. Ngayon, paano naman malaman kung ang crayfish ay magmumolt na? Maraming iba't ibang palatandaan naman. Pero ang pinaka-obvious na makikita sa mga mas malalaki ng mga craylings at juveniles kasama na ang mga adults ay ang mga crayfish na magmumolt na ay lumalayo sa mga kapwa nilang crayfish. Pumupunta ito sa isang sulok ng pan kung saan dapat siyang mas safe. Sa mga malalaking crayling at sa mga juveniles kung saan ang kanilang katawan ay translucent pa, may makikita kang white spots sa kanilang ulo. Ito na talaga yung gastroliths na ating na-discuss kanina. Meron din makikitang puting lines sa pagitan ng kanilang ulo at katawan. Dito mag-uumpisang maghiwalay ang lumang exoskeleton. Dito rin lalabas ang katawan ng magmumolt na crayfish. Dapat din malaman na sa pagmumolt ng crayfish, ang mga naputol or natanggal na mga sipit, paa at iba pang parte ng katawan ay nagre-regenerate or tutubo ulit pag nagmolt ang mga crayfish. Halimbawa ay ang naputol na sipit ng isang crayfish. Unti-unting tutubo. Sa umpisa, maliit na sipit muna at lalaki ito sa bawat pagmumolt ng crayfish. At ang panghuli ay ang nagiging problemas na kaakibat sa pagmumolt ng mga crayfish. Pag minsan nagkakaroon ng tinatawag na failed molting o kaya ang crayfish ay hindi nakakayang makalabas sa kanilang lumang exoskeleton. Kung minsan nga ay hindi makayang ma-break ang lumang exoskeleton. Umihiga ang mga crayfish sa kanilang side at pilit na babaluktutin para mabali ang or ma-break ang lumang exoskeleton. Kung minsan inaabot din ito ng mga ilang oras kung masama talaga. Sa kasamahan, pagka nagka-problema ang crayfish sa pagmumolt, wala tayong magagawa para tulungan sila. Mag-antay na lang tayo sa proseso at hope for the best. Na-discuss na natin as briefly as possible ang tungkol sa gastroliths, molting processes, cannibalism sa ating crayfish sa urban home setup. Ngayon naman ay pupunta naman tayo sa aking mga ginawa para mabawasan ang cannibalism at syempre pati mortality sa mga alaga nating mga craylings at juvenile crayfish.
Una, ano ang ideal at pinaka-effective na strategy para mabawasan ang cannibalism sa mga alaga nating crayfish? Dapat meron talagang malaking habitat para sa mga crayfish para meron sapat na lawak na mapaggagalawan ang mga crayfish. Dapat meron balanseng populasyon or yung tinatawag na stocking density. Pati na ang mga sukat at laki ng mga crayfish. Dapat magkakasama ang mga magkakasukat na crayfish para maiwasan na aatakihin ng mga malalaking crayfish ang mga maliliit. Maglagay ng maraming taguan gaya ng PVC hides at iba pang pwedeng pagtaguhan. Ang mga taguan ay magsisilbing safe place sa mga mas maliliit or mas mahinang mga crayfish. Pakainin ng tama at maayos na mga pagkain or feeds para ma-minimize ang cannibalism na ang dahilan ay pagkagutom ng crayfish. Ihiwalay ang mga bagong molt na crayfish hanggang ang kanilang bagong exoskeleton ay tumigas na ulit. Panatili maganda ang water quality parameters para maiwasan ang stress na sanhi ng hindi magandang kondisyon ng tubig na maaring magpalala sa pag-aaway at cannibalism. Halos lahat naman ng nabanggit na strategy para mabawasan ang cannibalism ay magagawa sa urban home setup, maliban sa pinaka-importante pa na kailangan ang malaking habitat. Ito pa naman ang pinaka-effective lalo na kung isasama ang mga ibang strategy. Sa ating mga urban crayfish keeper, grower or sabihin mo ng farmer din, ang pag-provide ng malaki o malawak na habitat, pwedeng malaking pan na kagaya ng mud pan, concrete pan o kaya malaki talagang trapal pan, ay ito ang ating limitasyon. Sa madaling salita, wala tayong malaking lugar pag nasa urban ang ating lokasyon. Ang karamihan din sa atin ay limited din ang ating resources para magkaroon talaga ng malaking karagdagan lugar. Ano na dapat ang ating gawin ngayon? Pagkasyahin na lang natin ang available na space at lugar at i-maximize ang mga iba pang mga strategies na nabanggit. Okay, himay-himayin natin ang mga ating options sa urban crayfish keeper, growers, or farmer na din. Dahil hindi nga pwede talaga maglagay ng malalaking pan, ano naman ang ating magagawa? Una, gumamit tayo ng mga space savings na multi-levels na mga trapal pans. Ang maganda sa mga trapal pans ay mas mura kaysa mga concrete pans. Ang mga trapal pans ay hindi permanenteng structures. Ibig sabihin, pwede itong ilipat kung kinakailangan. Yun lang, ang mga trapal pans ay hindi kasing tibay kung ikukumpara sa mga concrete pan. Manage available space. Ibig sabihin, pwede tayo maglagay din ng mga trapal pans na may sukat angkop sa mga available na space. At pwede ring base kung saan magandang pwesto na maayos sa paningin. Tandaan po natin na ilalagay natin ang ating crayfish farms sa mismong tahanan natin. Kaya dapat ding maayos tignan at kailangan mapanatiling malinis at hindi burara. Ang maruming kapaligiran sa bahay ay naghihikayat ng pesteng mga daga, mga ipis, lamok at iba pang mga pesteng hayop. Pangalawa, kailangan ng balanseng populasyon or stocking density. Medyo mahirap i-apply ito dahil sa ating sitwasyon. Lalo na pag mag-breed na ang iyong mga alagang breeders. Malulula ka na lang sa pagdami bigla ng iyong mga aalagaan. Pag ang mga buried breeders ay nag-hatch na ang mga eggs at maging craylings na nakalaunan ay lalaki naman maging mga juveniles at syempre magiging adult crayfish ang mga ito sa maiksi lang na panahon. Limitado lang ang iyong lugar. Meron ka lang mangilang-ngilang aquarium o kaya trapal pan. Ang mahirap pa nito ay limitado ka rin sa resources. Kasama na dito ang pondo. Ngayon, ano na ang ating gagawin kung hindi na tayo pwedeng magdagdag ng mga pan? Karamihan ay dinidispensa na lang ang mga craylings pang mga crayfish bago lumaki ang mga ito at maging juvenile o kaya adults na mga kailangan ng karagdagan space. Ang isa pang paraan
ay magdagdag ng maraming hides. Ito ay kung pipilitin lagyan ng mas maraming crayfish ang iyong mga available na ponds. At dito na tayo papunta sa pangatlong item. Mag-provide ng maraming pagtataguan gaya ng mga PVC hide at iba pang pwedeng maging hides ng mga crayfish. Pag maraming mga hides, syempre may mapupuntahan at mapagtataguhan, lalo na ang mga mas mahihina at mas maliliit na crayfish. Syempre, aasahan mong mas dadami ang cannibalism at tataas ang mortality rate pag ang isang maliit na pan ay overcrowded. Kahit pa ito dagdagan ng maraming hides, ang siste kasi maraming ang hides, mawawala naman ng space para sana hindi maskip, makagalaw at makatakas sa atake ng mga crayfish, lalong-lalo na kung sila ay nagmumol. Ngayon ay ang ating pang-apat. Applicable ito kung meron kang sobrang mga trapal ponds o kaya multi-level ponds. Mag-sizing or pagsamasamahin ang mga magsisinlaking mga crayfish sa isang pan lang. Gaya nga ang ating nabanggit kanina, ito ay para maiwasan na ang mga mas malalaking crayfish na aatakihin ang mga mas maliliit. Ngayon, kung maliit ang iyong mga ponds, mas madalas ang pagsasizing at pag-segregate pag lumaki na ang mga juveniles natin kumpara sa malaki at malawak na ponds. Tandaan po natin na kahit mga juveniles ang ating mga crayfish, meron din talagang mga lumalaki ng mas mabilis kaysa ibang mga kasama or kapatid. Kaya ang mga mas malalaking juveniles na ito ay parating ibinubuli ang mga mas maliliit kung hindi sila ihiwalay. Ibig sabihin, pag madalas mag-sizing at mag-segregate, asahan din natin ay madadagdagan din ang pagtaas ng mortality. Lalo na pag nagkataon na maraming magmumolt sa oras ng sizing at segregation. Ang mga juveniles ay sadyang nagiging defensive pag nai-stress at inaatake ang mga kapwa sa paglipat sa mga transfer container. Ngayon, punta na tayo sa pang-5. Pakainin ng mga crayfish ng tama at quality diet para maiwasan ang mga pag-atake at cannibalism dahil sa pagkagutom. Okay, maraming advice na dapat ay tamang dami lang ang pagpakain at huwag i-overfeed ang ating mga alagang crayfish. Yung tama lang na mauubos nila sa araw na yon o kaya sa gabi kung saan mas active ang ating mga crayfish. Siyempre naman, maganda naman talaga itong advice na ito kung hindi naman gaano karamihan ang iyong mga alaga sa iyong home setup. At dahil nga hindi naman masyadong marami ang iyong mga alaga, mas madali mong matansya kung gaano karami ang ibibigay na pagkain. At ang advice na ito ay para maiwasan din ang mga ammonia buildup at spikes na sanhi sa pagkabulok ng mga hindi nauubos na pagkain. Pero base sa aking analysis, medyo may problema kung paano ma-monitor kung gaano talaga ang makakain ng bawat crayfish pag maramihan na sila sa mga ponds. Meron din kasing mga crayfish na mas agresibo sa pagkain kumpara sa iba. Kaya sa huli, nauubusan ng pagkain ang mga mas maliliit na crayfish. Ang resulta, hindi sapat ang pagkain para sa lahat. Ang mga mas aggressive at mas malalaking crayfish ay mas maraming makukuhang pagkain at ang mga mahina at mas maliliit ay patuloy na hindi nakakakain ng tama. Kaya meron tayong mga mabilis na lumaking mga crayfish kaysa iba nilang kasama o kapatid. Ang isa talaga sa issue sa paglimita ng pagbibigay ng pagkain ay ammonia buildup at spikes, lalo na sa mga home setup na karaniwan ay walang filtration system na in place. Meron man ito ay ang sponge filter na kasamang naka-install sa aeration hose or air supply. Pero pag ang populasyon ng crayfish sa isang pan ay dumami na ng husto, ang rekomendasyon ay kailangan talagang meron water filtration system kahit papaano. Balik muna tayo doon sa paglimita ng pagbibigay ng pagkain sa tama lang na kayang ubusin ng mga crayfish sa araw na yun or sa gabi kung saan applicable. Kung merong
meron kang napakarami ng mga craylings o kaya juveniles sa iyong pond, medyo mahirap na talagang tansyahin kung gaano talaga ang dami ng kayang ubusin ng bawat crayfish o kaya sapat ng pagkain sa lahat. Isa rin dapat nating i-consider ang mga malalaki ng mga crayfish or magju-juveniles na ay nire-rekomendang 2 beses silang pakainin sa isang araw. Isa, pagsapit ng dilim kung saan sila magsisimulang maging aktibo. At ang isa sa madaling araw kung kailan naman sila naghahanda ng bumalik sa kanilang hides. Ngayon sa akin lang ito, base ito sa aking mga ginawa. Kung gaano ko pinapakain ang aking mga craylings o kaya ang aking mga juveniles na crayfish. Dahil meron akong gumaganang water filtration system, pinapakain ko ang aking mga malalaking craylings at mga juveniles na crayfish ng sapat ng dami para sa mga mas malalaki at mas agresibong juvenile at pati na rin sa mga mas mahina at mas maliliit na crayfish. Sinisigurado kong meron sapat na pagkain sa lahat ng crayfish. Pinapakain ko sila ng 2 beses base ito sa mga suggestion. Mas maraming pagkain na available, ibig sabihin mas mabilis lumaki ang mga crayfish. At syempre, pag busog ang mga crayfish, mas maiiwasan ang cannibalism. Hindi na ako nag-aalala sa ammonia accumulation o kaya spikes na nanggagaling sa mga hindi nauubos na pagkain kung meron man. Basta sigurado akong gumagana ng maayos ang aking mga water filtration system. Kasama na rin dito ang regular water changes sa aking mga trapal ponds. At dito na tayo sa number 6. Panatilihin maganda ang water quality parameters. Dahil ang hindi magandang kondisyon ng tubig sa mga ponds ay nagdudulot din ng stress na nagre-resulta sa pag-aaway at sa cannibalism. Merong mga nagpro-promote na ang kanilang setup ay hindi na kailangan ng water filtration at aeration. Wala namang problema sa ganun setup. Basta lahat ng water parameters para mabuhay ang mga crayfish ay naandun. Parang sa wild or natural na habitat ng mga crayfish. Ang quality ng tubig ay naibibigay na ng nature sa kapaligiran. Ngayon, sa akin lang, lalo na sa ating mga urban home setup, sa pag-aalaga at pagpapalaki at pagpaparm ng crayfish, sa tingin ko, hindi uubra. Kailangan talaga natin ng tamang water filtration, kasama na dito ang aeration. Kung ang pag-usapan ay ang ating setup sa urban home, kung saan wala naman tayong access sa pagkukuhanan ng natural talagang tubig. Limitado sa sikat ng araw ang ating mga pond para mabuhay ang mga aquatic plants para magsisilbing natural na filtration sa tubig. Wala tayong malaking pond at iba pang kailangan para magaya ang natural environment. Nasa situation din tayo sa tinatawag na intensive sa pag-aalaga ng crayfish or sa tamang salita intensive crayfish farming na ina-apply natin sa ating home setup. Kung saan ang stocking density ng ating mga home setupan ay nasa maximum. Kailangan talaga natin ng water filtration system at aeration system na talagang gagana base sa ating kakayahan at resources. At ang panghuli at pangpito ay ihiwalay dapat sa karamihan ang mga nagmoult na crayfish hanggang manumbalik at tumigas ang kanilang bagong exoskeleton. Pwede ito sa malalaking mga juvenile o kaya sa mga malalaking crayfish. Sabi nga, pwede ito sa malalaki at mga juveniles na o kaya malalaki talagang crayfish. Pero kung meron kang napakaraming crayfish sa iyong pond, medyo matrabaho ito at hindi ito talaga kakayanin. Mahirap din hanapin at makita ang mga crayfish na nagmumoult na at kamumoult pa lang. Ang isa pang problema ay kakulangan sa lagayan para sa mga magmumoult at kakamoult lang na mga crayfish. At wala naman talagang space o lugar para sa mga crayfish na magmumoult. Base sa aking obserbasyon at karanasan, halos araw-araw na napakarami ang nagmumoult na halos sabay-sabay sa mga craylings at juvenile. Hindi talaga po pwede kung nasa hundreds na ang iyong mga crayfish sa iyong mga pond. Ang atin lang magagawa maliban sa separation ay pipilitin natin mapaigi ang mga ibang nabanggit na suggested na strategies para mabawasan ang cannibalism kung hindi man kayang iwasan. Ngayon, nasa dulo na tayo ng ating urban crayfish farmer video number 19.
Na-discuss na at nasagot na rin natin ang mga inilatag nating mga katanungan sa pag-umpisa ng video na ito. At kung ano-ano ang gastroliths, molting process, exoskeleton, at ang pinaka-importante ay ang cannibalism sa crayfish at kung paano mababawasan kung hindi man maiiwasan sa urban home setup. Ngayon, bago natin wakasan ang ating video na ito, meron lang akong karagdagang gustong i-share pa. Ang cannibalism sa mga crayfish ay hindi talaga maiiwasan at mapipigilan pag nasa intensive crayfish growing or farming ang setup. Lalo na sa ating urban home setup na kung saan limitado tayo sa lugar. Ang cannibalism sa crayfish ay natural na nilang behavior para sila mag-survive. Ito ang natural nilang behavior para ang pinakamalakas na ang magsusurvive at magpatuloy ng kanilang life cycle. Ang cannibalism ay mas magiging madalas sa mga lumalakin at sa edad na juveniles at pagsapit nila ng mga 1 inch na sa sukat. Ang dahilan kaya maraming mag-breed ang mga crayfish na nasa tamang laki ay pwedeng mag-produce ng mga 300 hanggang 800 offspring. Yung iba pa nga ay umaabot pa ng lampas ng 1,000 na offsprings or anak. Sa wild, kung ating pagbabasehan ang napakarami talaga nilang mangitlog ay para makompensate ang mababang survival rate. Sa aking kauna-unahang pag-aalaga ng mga craylings na ngayon ay nasa juveniles na at nasa sukat na 2.5 hanggang 3 inches na pagkatapos ng 3 months more or less. Ang naging mortality ay nasa high side dahil nga sa pagkakamali ko noon. Una akong nag-sorting at mag-segregate pag-transfer sa grow out pan. Ito yung time na ang mga craylings ay nasa 5 weeks pa ang edad. Ang naging mortality ng time na yun ay umabot sa 15%. Ngayon na nasa pangatlong buwan na sila, ang mortality ay umabot na sa mga 35% hanggang 40%. Nasa 20% hanggang 25% ang mortality dahil sa cannibalism na biglang lumala nang sila ay nasa juvenile age at size na sila. Dahil din ito sa limited lang ang laki ng pan na kayang i-provide at hindi talaga kakayanin magdagdag ng malalaking pan. Isa pang faktor ay ang pagtigil ko ng pagbigay at paglagay ng mga dried talisay leaves sa mga crayfish. Dahil kasi sa aking pag-alala sa pagtaas ng ammonia na nanggagaling sa mga hindi nakakain mga dried talisay leaves na naipon sa sahig ng mga trapal pans. Ang mga dried talisay leaves kasing naipon sa sahig ng mga trapal pans at hindi nakakain ay nabubulok din at maaring mag-contribute sa accumulation ng ammonia. Ang mga crayfish kasi ay ginangat-ngat lang ang mga dried talisay leaves at mas maraming naiiwan na mga durog na sa mga trapal pan. At nang tinigilan ko ang pagbibigay ng dried talisay leaves, dito ko napansin na dumami ang mga gastroliths sa mga trapal pans. Ngayon ay halos wala na ako makita nang ibalik ko ang paglagay at pagbigay ng mga dried talisay leaves. Meron na lang mangilan-ngilan akong nakikita itong mga nakaraang araw. Ang dried talisay leaves bukod sa magsisilbing parating available na pagkain ng mga crayfish ay nagsisilbi din taguan nila. Nakikita ko ang mga crayfish ay mas nagiging abala sa pagngat-ngat ng mga talisay leaves sa halip na nag-aaway at naghahabol ng mga bagong molt na kapwa nila. Ang crayfish cannibalism sa urban home setup ay hindi talaga maiiwasan. Pwedeng mabawasan kung susundin natin ang mga best practices na available sa ating sitwasyon. Okay, ito na ang pagtatapos ng ating video number 19. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ibig sabihin ay nagustuhan mo ang ating video. Kaya sana pakisubscribe, like and share na rin ang ating video ito kasama ang mga iba pang video natin upang makatulong naman sa paglaki ng ating maliit na channel. Salamat!